Po, si Attorney Maggie. Good morning, ma'am. Ang tanong ko lang po, yung pong sa IPO na Dabar Cats, kasi po may mga lumalabas na balita tungkol doon. Totoo po ba na yung tape po ay nag-object doon po sa final ng TVJ para sa Dabar Cats na trademark? We filed an opposition kasi yung application ng TVJ for the registration of the trademark Dabar Cats was published. So under the rules, those who are aggrieved by this application can file an opposition within 30 days from the date of the publication. This application for registration was filed on April 6, 2023. Final nila yung application. Tapos yun na po, yung mga witness nyo na po yung susunod po Kami sa na September. susunod. Kakatapos lang ni Jenny ngayon, and then September 4, magkakaroon na ng formal offer of evidence ang plaintiff, ang side ni na TVJ and Jenny Ferre. After that, they will rest their case with respect to the application for preliminary injunction. Wala pa po tayo sa main case. Tapos, sunod na po ang tape incorporated to present their witnesses. Last na lang, ma'am. So yung mga witness nyo, yun pa rin po, yung mga nabanggit before, sila pa rin yung expected na mag-witness. Thank you very much po, Attorney Maggie. Maraming salamat. So ayun po, napanood nyo, sinabi mismo ni Attorney Maggie na they are opposing yung pong application for trademark ng TVJ para po sa Dabar Cats. So even though hindi na po nila ginagamit sa kanilang programa, di ba? They are using Kapuso instead of Dabar Cats at tinahayaan nila ang EAT na gamitin ito para sa legit Dabar Cats, di ba? Dabar Cats. Pero ganun pa man, ayaw pa rin po nila na tuluyang maging pag-aari ito ng TVJ. Ibig sabihin, in the future, baka iniisip nila, baka gagamitin pa namin to in the future. Kaya, sabi nila, yung mga scriptwriter namin ang naglagay niyan sa mga sinasabi ninyo. Kaya dapat, ang pag-aari ng Dabar Cats ay sa amin. Diba? On the side naman ng TVJ, hindi. Si Francis M. ang nakaisip niyan. At syempre, mga host ng show ang nagpauso niyan. So, dapat sa amin yan mapunta. At mukhang sila yung unang nag-register dito. So, tingnan po natin. Sabi naman nila, mga 1 to 2 months malalaman na po natin yung pong desisyon ng IPO tungkol po dito sa mga trademark issues na ito. So, yan, saglit na lang yung hihintayin natin. It's been 3 months naman po simula nung buong gulo na ito, di ba? September 1 na. Diba? It means 3 buwan na mula nung nagpaalam yung TVJ. Itong issue na to has been around for 3 months and we are still kumbaga wala pa rin klarong kumbaga makikita kung saan ba papanig yung korte. So we'll just have to wait. At least ito September 4 may isasubmit sila Attorney Buko, tapos September 7 ito nang sila Attorney Maggie na. At sinabi nga niya tuloy po yung kanilang mga witness, sila Malucho Afagar, tsaka yung mga iba pang mga witness. So, dagdag issue pa yan, dagdag drama pa yan dito, di ba? Baka mas lalong magka-personalan, mas lalong Pero, yun, ganun pa man, we just have to wait and see po. Sa akin, di ba, yung emosyon talagang very high nung simula. Ngayon, medyo nagsisimula ng humupa yung pong emosyon. So, tingnan natin kung baka magkaroon ng mga pag-uusap yan o settlement yan o kung ano man. Pero ganun pa man, we just have to wait and see po kung ano po ang magiging decision. Ngayong September naman yung sa Marikina Court para sa injunction eh. Kung sakaling magwagi po dyan ang TVJ at sila yung panigan ng korte sa Marikina, malaking epekto po niyan sa tape na kailangang baguhin yung pangalan ng kanilang programa habang tumatakbo itong kaso that could last for years. Diba? So definitely po maapektuhan yung pong kanilang programa po dyan. So, and kung sakali namang yung tape naman yung manalo sa injunction, syempre that would kumbaga dagdag ano na naman yan sa kanila. Dagdag kumbaga syempre sabihin nila kinakasuhan nyo kami, hindi naman kayo pinapanigan ng judge, di ba? So kumbaga dagdag points yon doon sa kanilang argumento laban po dito sa TVJ. And yan po sa akin, hopefully ma-resolve na itong sa trademark, itong sa Marikina na copyright hearings. Pero yun po, in the end po, you just have to wait and see. So, yan.
simula na ng bagong buwan, ano kaya ang magiging mga pangyayari. Alam nyo, ang daming surprises nangyayari dito sa issue na to. Biglang merong tapos biglang may mangyayari, tapos ganito naman, tapos yung kabila. Ang daming twists and turns eh. 'Di ba? Tapos di natin namalayan 2024 na, o tapos yung kontrata ng tape patapos na. So maraming mga twists and turns itong storya na to, na talagang that's why very interesting pa rin siya sa mga tao. At syempre ang hiling pa rin ng maraming fans ng TVJ ay mabalik na sa kanila yung pong Eat Bulaga at masettle na ito. Yun lang naman yung gustuhan po ng marami. So ayan, kanina kwentuhan din kami ni Attorney Maggie. Mabait si Attorney Maggie. Yun lang masasabi ko, kasi yun, kahit na minsan critical ako sa side nila, sabi ko naman may respeto naman ako. 'Di ba? May respeto naman ako sa iyo, sa inyo, tsaka doon sa panig ninyo, 'di ba? So talaga nagkataon lang nandun ako sa mas naniniwala ako doon sa argumento ng Tito Vic and Joey pagdating sa title ng show, di ba? Pero yun nga, si Atty. Maggie ay kumbaga hindi tumatanggihan pag interviewin natin and ano natin. So I always try to make her feel na kahit pa paano patas naman tayo, di ba? Kumbaga what they have to say, kung ano yung mga nila, panig nila, na we will report it as well. Kasi syempre naniniwala ako in the end, di ba? Ipe-present ko sa inyo, kayo ang bahalang mag-decide kung ano sa tingin nyo yung kung sino sa tingin nyo yung tama at ano sa tingin nyo yung dapat mangyari. So yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Tomorrow, yun, Friday, September 1, Pasko na! Yun, Merry Christmas sa inyong lahat. Jose Marichan Day. Sana mag-guest si Jose Marichan sa noontime, di ba? Sana, di ba? Pero ewan ko, parang wala namang na ganon. Pero anyway, thank you guys, bye-bye.